Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ulang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nababalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa inyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nagkapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na tatamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpapista ay magsaya at magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, at tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hinirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sawing palad kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sawing palad kayo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalang ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sawing palad kayo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na, ay ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sawing palad kayo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba ang mabuting balita? Galit ang Panginoon sa ating ebanghelyo
Galit siya sa mga eskriba at mga pariseyo. Nakailang sabi siya ng sawing palad. Galit ang Panginoon hindi dahil namumuhi siya sa kanila, nagagalit siya kasi gusto sana niya magbago itong mga eskriba at mga pariseyo dahil sila ang mga opisyal na tagapagturo ng utos ng Diyos. Sila dapat ang taga-akay ng mga tao sa kanyang kaharian. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Dahil sa kanilang maitim na kalooban ay lalong napapalayo ang mga tao. Ang isa sa pinaka malala na ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo ay yung hindi na sila nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, hinahadlangan pa nila yung mga tao na mapabilang, mapasakop sa kaharian. Ibig sabihin ay choice talaga nila na hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Choice nila na gawin kung ano ang gusto nila, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya ginagamit nila ang kanilang posisyon para pagsamantalhan yung mga tao. Lalo na yung mga byuda, yung mga balo, talagang kinukunan nila ng pera sa ngalan ng pagdarasal. At kawawang mga balo at mga byuda, akala nila napapabanal sila, pero sila ay nalilihis sa landas ng kaharian. Pati na rin yung mga nako-convert nila. No? Sila ay naghahanap ng mako-convert sa kanilang relihiyon, pero pag na-convert na, ay natuturuan nila ng hindi tamang landas. Kaya nga yung kanilang choice, yung kanilang desisyon na huwag magpasakop sa kaharian ng Diyos, dinadamay pa nila yung iba. Kaya nga meron tayong kasabihan din na mag-ingat tayo sa mga taong miserable ang kalagayan. Kasi gusto rin nila maging miserable yung ibang tao. Mag-ingat tayo sa mga tao na hindi maligaya sa kanilang buhay, hindi kontento katulad ng mga eskriba at mga pariseyo. Ito'y mga palatandaan na napaka-miserable ng kanilang kalooban, ng kanilang disposisyon. At ang isang miserableng tao, isang taong hindi maligaya sa buhay, ang isang taong napaka-negatibo sa buhay, asahan mo, ay gagawa rin siya ng daan para maging negatibo, maging miserable, maging malungkot ang buhay ng ibang tao. Kasi hindi siya maligaya. Gusto niyang hawahan ng kanyang pagiging miserable yung ibang tao. Kaya nga mag-ingat tayo, susuriin natin yung mga sinasamahan natin. Kasi hindi natin alam, miserableng tao pala ito. At kinalaunan, magiging miserable ka rin. Yung mga taong napaka-negatibo sa buhay, walang araw na hindi nagreklamo, lahat pinupuna, lahat merong negatibong sasabihin, kahit mga maliliit na bagay. Sa mga samahan natin at grupo, may mga ganyan din sa ating simbahan. Kaya mag-ingat din tayo sa mga napaka-negatibong mga tao. Kasi kinalaunan tayo rin. Lalo na kapag pinag-uusapan kasiraan ng ibang tao. Ganyan napapakita yung negativity, yung pagiging miserable ng isang tao. Sisiraan at sisiraan. Lalo na yung mga gumagawa ng mabuti. Lalo na yung mga gumagawa ng maganda. Kasi ang isang miserableng tao ay hindi niya nakikita yung mabuting ginagawa ng iba. Sisiraan niya yon. Kasi nga negatibo siya sa kanyang sarili. At di natin namamalayan, pati tayo nahahawa. Kasi mahilig din tayong pag-usapan ang buhay ng may buhay. Kaya mag-ingat tayo. Kung meron tayong sasamahan
yung mga tao na positibo sa buhay. Yung mga tao na alam natin ay ang hangad, yung maghari ang Diyos sa kanilang buhay. Para tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos, sumama tayo sa mga tao na malapit ang kalooban sa Panginoon. At ipagdasal natin ang mga miserableng tao. Ipagdasal natin yung mga taong negatibo na sana ay makatagpo sila ng daan para umahon sa kanilang pagiging miserable at huwag silang manghawa ng kanilang pagiging miserable sa kanilang buhay. Huwag silang makahawa pa, lalo na ng mga inosenteng taong walang kamuwang-muwang. Hindi nila alam ay nahahawahan na sila ng pagiging miserable. Dito natin hahangaan ang mga taga-Tesalonica sa unang pagbasa natin. Pinupuri ni San Pablo ang mga taga-Tesalonica, isa sa mga simbahan na kanyang itinatag sa pamagitan ng kanyang pangangaral. Dahil tinanggap nila ang mabuting balita at sila ay nagiging daan para magbigay ng inspirasyon sa marami pang mga tao. Kaya pinupuri ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Tesalonica yung kanilang mabuting halimbawa. Kaya nga, ganun din tayo, manghawa tayo ng kabanalan. Akitin natin ang mga tao na mapasakop sa kaharian ng Diyos, hindi yung mailayo. At tingnan din natin yung sarili natin, lalo na pag nakikita natin na nasa miserable tayong disposisyon. Minsan di natin alam. Kaya nga kailangan lagi nating inuusisa yung sarili natin at tanggapin natin ng may pagpapakumbaba kung tayo yung taong miserable, taong negatibo, at humingi tayo ng tulong para makaahon tayo. Kasi kung hindi tayo makakaahon sa pagiging miserable natin, manghahawa tayo ng mga tao para maging miserable rin sila. Hindi natin matanggap na tayo lang ang miserable. Kailangan, kung hindi tayo maligaya, lahat hindi magiging maligaya. Ganyan ang filosofiya ng mga taong miserable. Kaya pag nakita natin yung sarili natin sa ganyang kalagayan, humingi tayo ng tulong, magpakumbaba, para unti-unti ay makaahon tayo at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala namin sa iyong harapan ang aming pangangailangan. Ating itugon sa bawat kahilingan, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanya mga pinuno, naway isa puso ang gawain pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagaan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon na walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, at itaas sa Diyos ang mga intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang mga may sakit at ang intensyon para sa mga pumanaw. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y ihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon.
tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming makaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naming mahal, sa aming kumakalinga, bukod kang pinagpalang, ang pinili